Hi, magandang araw po, mga Batang Maynila, sa mga nanay at tatay ko at sa aking mga pinakamamahal na lolo't lola sa lungsod ng Maynila. Ito po ang inyong lingkod at ito po ang Talk to the People wherein ito po yung programa ng Manila Public Information Office kung saan dito po ay agarang nag-update ang inyong pamahalang lungsod kung kinakailangang i-update ang mamamayan dito sa atin at yung mga taong dumadako sa ating lungsod. Lalo na kung may mga aberya o insidente na mahalagang ma-update at makuha nyo kagad ang sapat at tamang impormasyon na nanggaling mismo sa pamahalang lungsod ng Maynila. Muli po, kung hindi po kalabisan sa inyo ngayong hapon, again, sana po nasa mabuti kayong kalalagayan. Uh, Amin pong ipinakikisuyo na please do share this broadcast, live stream ng inyong city government sa inyong mga kaibigan at kakilala at mga kamag-anak o kapit. As you all know, gusto po namin kayong bigyan ng update sa nangyaring insidente noong isang gabi dito sa lungsod. At malaganap sa buong Metro Manila ang Riding in Tandem Robbery Hold-up Group. At ang pinaka-latest nila ay nangyari po dito sa Tondo, sa Salonga, Balot. At ang isa pong biktima, lililang biktima, ay dati pong pulis Maynila. Kakaretiro lang o. Retiro ng maayos, matagal naglingkod sa mamamayan sa lungsod ng Maynila. Taga Maynila, Tondo. Dito po pinanganak, dito po lumaki, dito nag-aral, dito rin naglingkod sa atin bilang pulis. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may dalawang kriminal law, na-disgrasya po si George Capistrano, na dati ko ring security at hindi ko lang po security, kaibigan din po namin. At yung nakikita nyo sa likod na mga pulis, ay mga pulis na mga kaibigan namin lahat. Kasi po pag usually para lang magka-idea kayo, sa Maynila po, medyo mabigat po ang bonding ng pulis sa kapwa pulis. Lalo pa kung dito at Tubong, Maynila. Yung iba po naman dito na nakakasama namin na pinadadala ng Philippine National Police ay nagiging barkada rin namin. Because we have that kind of brotherhood in the city. At totoo po, nung araw nga po, meron pong kasabihan dito nung araw, talaga pong bata po ako noon. Cop killer never grows old. Sabi nga ho, dito sa Maynila. But the thing is, bago na ang panahon, may mga bagay na kailangan sundin sa pagpapatupad ng batas. At ang tagubilin ko lagi sa mga pulis, pagkamat magkakaibigan, kakilala, kapitbahay, kababata, ipatutupad ang batas ayon sa mga lituntunin ng mga umiiral na batas din. Tama at sapat. O kaya po through the years, may mga kriminal na lumalakas ang loob dala sa mga makabagong batas o mga bagong alituntuning dapat tukdin ng mga opisyal na pulis at mga police or enforcement unit. So, having said that, mayroon po tayo isang biktima ng pulis. At kahapon ako'y nanawagan na sumuko at ang pinanawagan ko lamang ay yung driver ng motor na isa sa dalawa na suspect doon sa pangyayaring sa krimen na nangyari. Then dahil nga po as you all know, ibang uri po ang Maynila. Meron po kaming dating pulis na taga-Tondo rin na tinawagan suspect na si B-Boy. Ito po si B-Boy. Ito po yung ito po yung may tangan-tangan ng motor. Pakita mo nga ulit yung video. Gusto ko lang kumpirma.
O ikaw ba yung nasa motor? Opo. Ikaw yan. Opo. Sigurado ka. Opo. Post mo na. Tumawag po ang isa naming chairman, si Chairman Espinosa. At yung kanyang asawa ay dati namin pulis. Antigong pulis din. Yan, yung kinukwento ko kanina, alam niya, ibig sabihin, sa lungsod. Halika nga rito, pare. Ano ba ang ginawa nitong? Kwento mo nga sa amin saglit. Ang una, Mayor, tumawag yung isang asset natin doon. Tanong kasi ako sa kaso, sino ba yung pinatay kung confirm mga CBB na involved? So, ginawa ko, nag-follow up ako, follow up. Dugtong hanggang may anong umaga, nagpumunta sa akin sa mobile. Sir, confirm si Biboy nga. Pero sir, susuko daw siya. Sigurado ka, confirm, pinakonfirm ko na, susuko. And nung tumawag, confirm, o saan lugar? Biyahe kami. Wala akong makakong kabady, sir. Sinama ko ito. Si Chairwoman. And then, yung isa kong tao, itong anugang kong bagong polis, nasa SWAT naka-assign, kinuha ko na rin. Kasi ayaw talaga sumuko sa kahit yung polis. Bakit naman daw? Then, kinuha ko yung isang polis umano natin from Station 3. Kinuha ko rin. Siya may-ari yung sakyan, wala ko sa sakyan, sir. So, kami lang bumiyahe. Sa Arayat. Arayat po. Ito po, para lang sa kaalaman ninyo, no, umabot sa investigasyon, alam na namin kung nasaan sila. Pati yung kasama nito. Kaya lamang, kami nga po, pinipilit kong maging makatao at makipagkapwa-tao. Talagang binigyan ko to ng pagkakataon para ma-resolve agad at makapagbigay ng hustisya sa pamilya ni George at yung mga hinold up nila, ang grupo nila. Noong Enero, si Mijares, yung isa pa sa Kabagan, sa may Sampaloc, yung tindahan ng pansit. Ano yan, umiikot to sila sa Metro Manila. Masama lang talaga ito nangyari. Pare, thank you. Thank you. Thank you very much. We owe it to you. Ito po si B-Boy. Bakit naman na kailangan niyo pang patayin yung biktima? Hyper lang naman po, wala naman po ang alam na papatayin niya. Yung pagbabae, binaril niyo agad. Hindi ko naman, Anong pangalan nun? Albert Magdarao po. Albert Magdarao. Hindi ko naman po alam na papatayin niya. Wala naman po akong dalang baril nun, siya lang po yung may dala. Driver lang po ako. Ba't ka sumuko? Hindi naman po sana ako susuko eh. Kaya sa kanila, kung ibang polis lang po, hindi naman po talaga sana ako susuko eh. Kahit pumatay po sana ako. Kasi yung ibang polis na ginawa nila sa akin, hindi naman makatarungan yung ginawa nila sa akin. Sinong pulis? Pulis Maynila o Polis pulis? Quezon City, si Sir Ang, yung arresting ko. That's another story. Sa Maynila ba, nakatikim ka ng ganyan sa pulis? Meron din po. Dito sa Maynila. Meron po. Kailan panahon? Nung nanginuli po nila ako nakaraan, kilala ko po yung polis, nandun nga po kanina, sumusunod, bumubunot nga po, kaya natakot na naman po ako. Pero ito na naging biyahe nyo. Robbery hold up na talaga ang hanap buhay ninyo. Hindi po. Kailan lang po ako sumama sa kanila eh. Nakailan na kayo? Nakasama na lang po ako sa kanila, mga 7 beses pa lang. Pero hindi naman po rito ako sa Maynila. Ibang lugar po ako, hindi po ako gumaganap. Baguio po. Ganyan. Hindi naman po ako gumaganap dito sa Maynila eh. Bakit? Mga kababayan ko, Ba't kayo bumalik dito sa Manila? iniyaya niya po ako eh. Hindi ko naman po alam na ganun papatay siya. Kung papatay lang siya, hindi naman ako sasama.
Anyway, ito po, marami nang binigay sa aming impormasyon. Thank you sa impormasyon mo. Ah. Iimbestigahan po ito at ito itatanganan nila Dave dyan sa homeside at sisiya sa atin. At doon sa Albert Magdaraog, Trinidad. Lapit ka na. Lapit ka na mahuli. Anyway, maraming salamat sa binigay mo lahat ng impormasyon sa amin dito. Yun po mga kababayan, bilang update sa inyo sa sitwasyon nitong isang krimen na para sa amin. This is something personal to the Manila Police District. While everything is really being given attention, ibang uri lang ho ito. Kasi yung pulis na napatay kilala pong mabait na pulis. Hindi ho na-involve sa kung ano-anong problema. But anyway, nandiyan na po yan, nalulungkot tayo. Again, nakikiramay tayo sa pamilya ni George. Oh yeah boy. Hopefully, ma-resolve kagad itong kaso at mahanap pa yung ibang grupo nito. Natutuwa naman kami dahil ito po ikinanta na lupang hinirang at bayang magiliw o bayang magiliw, lupang hinirang o pati panatang makabayan. Kaya kayong mga loko kayo, good luck sa inyong lahat. Sabi ko na sa inyo, huwag niyong gagawin sa Maynila. Will you do our best to keep the city peaceful. It will never be a perfect city. Hindi ito perfectong syudad. Hindi perfecto ang organisasyon namin. But if you do these things in Manila, whether sa pulis o sa ordinaryong tao, hahalugugin namin ang buong bansa. So muli, mga kababayan, i-update po namin kayo sa mga ilang araw pa. Actually, oras pa. Hopefully, makapagbigay kayo ng update. Kay Chairman Espinosa at sa kanyang kanyang asawa na dati ring Police Maynila, Antigo Police Maynila. Nagpapasalamat ako sa inyo. We are halfway of giving justice to the victims. Narinig mo naman, nakapito na, di ba? O di pito yun mabibigyan natin ng mustisya. Pati yung mga nabiktima nila sa Baguio. Saan kayo tumira? Baguio. Hindi man po ang ginawa namin. Ano naman? Ano po, pinasok po namin yung staff Ano pa? Saan lugar pa? sa Cabanatuan po. Saan pa? Ayun yung Doon kayo tumitira? Saan pa? Aray, hindi po kami bumapok sa Arayo. Quezon City. Ayun nga yung pati So first time nyo rito na tumira sa Maynila? po. At lakas loob talaga kayo. Hindi lang naman po kayo lumalakad dito, marami po sila. May mga nakakasabayan din po kami. Okay. Yan na. Nasabi niya na kanina. Bahala na ang investigation. Marami nang tinugan. So muli po mga kababayan, mag-iingat po kayo. Rest assured in our own little way, through the leadership of General Abad, to the men and women, officers and regular policemen of the City of Manila, the Manila Police District. We'll do our best. Itong mga insidente ito, kung kinakailangan maiwasan. Kung nangyari, maihatid sila sa hustisya. Pagbigay tayo ng hustisya sa mga biktima ng mga loko. Mag-iingat po kayo. At sa aking mga lolo't lola, I'm happy for you today. Nag-start na po ang payout sa ating mga tricycle driver. Nag-upisa na rin po ang payout ng national government, isa atin naman sa local government. At itong mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa ekonomiya ng ating mamamayan, rest assured that we will continue to do our best na maibsan ang inyong hirap na dinaranas, kinakaharap. At
at least maibsan man lang natin bilang pamahalaan. Mag-ingat po kayo at maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng magandang hapon po.